Okay, happy 1-year anniversary dito sa US. Hi. Okay, so ito pong video na to ay para sa aming 1-year anniversary na nandito na kami sa US, which was July 8, 2023 last year. Okay, so may listahan ako kasi baka kung saan na pumunta ko. Actually, nakapag-video na ako kanina ng isa, kaya lang may makulit na tumatawag, so ayun, ulit. So ayan, in short, ito po nga pala, ako po ayan, for those of you who don't know me, I am Glyza Monglay, sa aking mga estudyante sa Pilipinas, and dito naman sa US, they call me Mrs. T. Okay? Kasi mahirap pagitin yung apelido ko, which is, so, ayan, kaya Mrs. T na lang. Yeah, so, how's life in the US? How's life in the US? So, kami naman po we're okay. We are happy. We are enjoying life in the US. Ang dami namin talagang nadidiscover which na magaganda. We've been to some places that are really nice na hindi mo akalain na mapupuntahan namin. And then, I think last week, so last week or this first week of July, last week ng June, nanood kami ng Maroon 5 concert. So that was super duper talaga saya, super enjoyable. That was, sabi ko nga sa asawa ko, yun yung pinaka best experience na experience namin dito sa US, na makapanood kami ng Maroon 5 concert na hindi mo aakalain na mapapanood namin sila dito. Tapos ang saya lang nung venue, open kasi yung venue. So tas maganda kasi bago mag-start yung concert na muna, pwede kang magkumain na muna, pero silang sinaserve na, which is my favorite drink ngayon, is may mga tequila or mayroong mga so yun, masaya siya talaga, super enjoy. Tapos lahat ng mga kinanta nila alam namin, so talagang nakikijam ka lang, sobrang enjoy. So talagang pinaka best experience namin dito so far. So yun, tapos we moved to a new apartment just last June 8, kasi 8 ang aming parang lucky number or something. So nag-move na kami dito sa new apartment namin last June 8, and actually this apartment na nilipatan namin ngayon, ito talaga yung dream or yung gusto kong apartment na tirhan bago pa kami pumunta dito. Kasi bago ka pumunta dito, you have to find an apartment na titirhan nyo na malapit sa school, supposedly. Hopefully, dapat. Kasi, syempre, kaya lang, this one, medyo mas may pitch siya sa requirements. And, nung time na yun, syempre, nasa Pilipinas pa ako, wala pa akong credit history, wala pa akong SSN, which is, kung pupunta ka ng US, at pag magtuturo ka dito as a J1 teacher, that one, siya yung pinaka-importante kasi doon nakasalalay yung pagkuha mo ng car and everything. So, SSN is Social Security Number. Yun yung nila parang pinaka-requirement. So, noong time na siya wala pa. So, yan. Hindi namin nakuha tong apartment na to. And yung apartment na nakuha namin, okay naman siya. Kaya lang, syempre, ito talaga yung ito talaga apartment na gusto ko. So, yun. Nung matatapos na yung lease namin dun sa una namin apartment, sabi ko talaga sa one, kailangan na namin lumipat sa ibang apartment. Kasi yung apartment una namin nakuha, na una namin tinirhan is 30 minutes away from the school. So, sobrang layo. Pero, okay naman siya kasi yung mga co-teachers ko from Participate Learning, nakasabayan ko,
doon din pala sila nakakuha ng apartment. So, nung nag-work na si Jet, sa kanila ako sumasabay. So, kumbaga, yun yung advantage niya. Ang disadvantage nga lang din, syempre, nakikisabay ka. So, pag gusto na nila umuwi, uuwi ka na rin. Syempre, alam nga namang, nakakaya kasi magpaintay. So, ako kasi, if you know me, gusto ko kasi talaga na, medyo, like, medyo matagal kasi talaga ako sa school. Gusto ko natatapos ko na lahat, na-check ko na yung lahat. So okay lang sa akin yung mag-overtime. Wala mang kaso. Sila, syempre, gets ko din naman yun. They wanna go home and, so, hindi ako makapag-overtime. So, I have to take home all the work sa bahay. Kaya na, pag nasa bahay ka naman, minsan, hindi mo siya nagagawa. Dun sa apartment namin na una namin tinirhan, mahina yung internet or mabagal, minsan nawawala. So, hindi ako makapag, trabaho maigi na makapag-record agad ng mga scores kasi tichempo kami yung internet. So, yun. Tapos sabi ko sa asawa ko, yun nga, so lumipat kami, naghanap kami. So, pinuntahan namin to. Sabi ko, ano gusto ko talaga. So, nung nakita namin siya, thankfully, nung nag-tour kami, nag-go signal ng aking asawa. Sabi niya, sige, dito na tayo. So, fast forward, we're now here. So, parang ito yung isa sa mga talagang grabe yung blessings ni Lord sa amin. And I think parang lahat ng mga pinagdasal ko or namin talagang kahit minsan hindi mo nang akalain na bibigay sa'yo, binibigay pa rin talaga niya sa iyo. Yun talaga yun na parang grabe. Sobrang ayoko nga pa no. Yun, talagang binigay pa din. So, yun. Dito na kami ngayon. So, sobrang happy. Sabi ko, dito na talaga kami for like hanggang matapos yung term ko as J1 teacher. Dito na kami magstay kasi I love this place. Yun. So, we're good. We're happy. We're enjoying. Nag-enjoy kami. And it was okay yung connection ng internet dito, which is like sobrang importante. So, okay naman. Tapos, kasi mararamdaman mo man dito sa place maliwalas yung place. And then, tapos dito kasi, yung sa apartment namin ngayon, may washer and dryer na siya sa mismong apartment. So, that's a plus. So, yeah. So, anyways, ang pangalawang question ko na nandito, pangalawang question, is like, paano ba kami nakarating dito? Magic. Hindi. Ayan. So, actually, kung kilala nyo ako, or parang a brief history na lang. In short, parang na lang din. Hindi ko talaga inakala na mapupunta kami dito. Hindi rin naman ako parang nagano na talaga, gusto ko talaga makapunta ng US ever since yung ganun. But syempre may, like, at the back of your mind, parang, sana. But, alam mo, parang imposible, So, hindi ko siya parang, hindi siya yung talagang like, ay mo na. Kasi yung naisip ko nga nun, magre-retire talaga ako sa DepEd Okay naman ako. Masaya naman din ako sa DepEd. Masaya naman ako sa Santa Rosa. And then that time, na-promote naman ako as teacher 3 after 15 years. Pero kaya lang, siguro talagang may mga pagkakataon na si Lord na yung magpapakita sa'yo ng way kung saan ka talaga para. Yung ganun. Ewan ko, yun yung aming paniniwala na He will show you kung saan ka talaga para, kung ano yung daan na dapat mong, puntahan or tahakin. Ang lalim naman mo. Oh my God. So, yun. So, in short, and then it's also a funny story kasi, yun nga. So, pumunta ako ng DepEd, ng division office ng Santa Rosa noon. May nasikaso ako. Nakita ko noon yung friend ko, noong time na hindi kami friends. Sorry, Lani. Ayan. So, yun, nasa division office.
So ako naman parang, you know, like after so many years na hindi nag-uusap, ayaw mo na ng mga after the pandemic, gusto mo okay na lahat, parang ganun, maging masaya na tayo, ganyan. So pinati ko siya, and then alam mo sa nangyari na yun, na nalaman ko na paalis na pala siya, nag-aasikaso na siya para makapunta ng US, magtuturo daw siya. So parang, oh, talaga? Ano, so parang ganun. Pero hindi naman namin napag-usapan nga, kasi nung time na yun, she's also very, emotional, parang tsaka busy siya. So, in short, di ba, kasi nga, di na kami friends. So, na-message ako sa FB niya, sa FB, pero hindi pa rin niya nakita agad, kasi nga, hindi na kami friends nung time na yun. Sorry again. In short, yun nga, yun. So, hindi niya nabasa agad. Nung nabasa niya, nasa US na siya. So, parang musa lang naman ako. And then I was, you know, of course, curious ka. Ano ba yun? Paano yung pagpunta sa US? Anong gagawin mo? Kasi sabi ko, kasi yung tita ko nasa US. Dito siya. Pero ako nun, ang thinking ko kasi talaga, hindi ako mag-a-abroad. And I have nothing against people na nag-a-abroad na hindi yung pinag-aralan ng ginagawa. Okay lang naman yun. But for me kasi, ito lang yung alam kong gawin. Ang alam kong gawin is magturo. Ang alam kong gawin is maging teacher. So, hindi ako mag-a-abroad kung hindi ako magtuturo. Or kung hindi, yun yung gagawin ko. Kasi yun yung alam mo eh. Kung sa that's something that alam mo kung paano gawin. So, yun. Yun yung may opportunity. Yun yan, na present si Lord. So, ang akin, sige, actually, nung time na hindi ako, parang, gusto ko siya, pero parang, in a way, parang ano ka rin na parang, iduwag nga kasi ako eh. So, parang, I don't think kaya ko siya. So, parang, hindi ko siya, parang hindi ko siya kaya. Pero, yung asawa ko, sabi niya, try mo naman, kaya mo yan. So, siya kasi talaga yung parang lagi nagpo-push sa akin na, you can do it. So, ako naman, sige, tingnan natin. Fast forward, September 7, nagpasa lang ako ng application online. Actually, before that, nagpasa muna ako dun sa visa sponsor ni Lani. Kaya lang, hindi ako nakapasa kasi nung nagtanong sila, like, do you have a driver's license? Online lang yun parang survey form, ganyan. Di sabi ko no, nag-click ako ng no because wala naman talaga akong driver's license, hindi mo mag-drive eh. Pero, yun pala, kailangan pala. So, nag-usap ko yun, ay hindi kasi kailangan required dito na kailangan mag-drive ka. Yun yung requirement. Kailangan may driver's license ka. So, kung paano yun, wala mong driver's license. So, in short, yun, ganyan. So, then, nagpasa ulit ako. Nagtingin ako sa sabi ko, tingnan ko ito sa participate learning. Sabi nila, maganda yan. Legit din yan. Siyempre, advantage din yung may kakilala ka na kasi hindi mo rin sure ano yung legit at hindi legit kasi nakakatakot. So, nung nagpasa ako, ulit yun, parang online survey lang naman siya. Like, you click on it and then you answer questions about it. Tapos, tinanong din kung may driver's license. Siyempre, sabi ko na, yun na, na ako na, yes, kahit hindi. Like, okay lang yan. Hindi ko anong driver's license. So, ganyan. So, yes na lang. After ko magpasa ng online application, nag-send agad sila ng email na, congratulations! Sino gusto mo makita? Congratulations! Ayan. So, approved daw yung application ko. Ako nung nagpasa ako, 15 years na ako sa DepEd. Although ako ay secondary education, major in English, ang experience ko is 15 years teaching in elementary. So, kasi sa participate learning, sila ay, ang ini-sponsor nila ay mga elementary teachers. Okay? So, hindi ako sure, pero yun ang alam ko. I'm gonna double check on that one. Ayan. So, yun yung inaano nila na kung may experience ka na may turo yung mga general, kasi dito ganun eh, kailangan lahat ng subjects ituturo mo, mas better. So, sa akin naman, ganun naman kasi so, ang tinignan nila yung experience ko na 15 years elementary. So, nakalusot siya. And then, after ko ma-receive yung email,
ang kasunod na niyang step, yung interview. This one is a pre-recorded interview. Nung time ko, pre-recorded interview pa siya. Okay? Na may 10 questions, and then you have to answer the questions, usually about your teaching experience. Ano yung, like, paano ba yun? Wait lang, check ko. So, FM ko na look at the camera. So, minsan makikita nyo. Kasi tinitignan ko yung, laptop ko. Kasi nandito yung mga memories. Ganyan. Oo, ayan. So, ayan. So, dito nakalagay. Wait lang. Ayan. So, isa sa questions na na-screenshot ko, yun lang yung na-screenshot ko kasi siyempre kinakabahan ako nun eh. Kasi nung pagka-receive ko nung congratulations, pasado na ako nung nagpasa ko ng requirement. Agad-agad, wala nang patumpik-tumpik pa. Pwede mo naman hindi ka muna magpa-interview. Pero ako nung parang, sige na, go na. Ganun ako parang, sige, G agad. Parang yung adrenaline rush mo nandun pa. So, nag-pre-record na ako na may recorded question na kasi sila. So, i-record mo na yung sarili mo. I think you have like 2 attempts to answer the questions within, if I'm not mistaken, parang within 2 minutes. Ayan. So, 2 minutes lang yung allotted time sa'yo. So, kailangan hindi sobrang haba, nobela yung questions. Kailangan maikli lang. So, ayan. So, dito nakalagay, how do you work with the school community to support learning in your classroom? So, sa akin naman, nung time na yon, sabi ko nga, sobrang pasalamat ko sa DepEd. Kasi, yung experience ko sa DepEd Santa Rosa is what helped me to pass the interviews, also yung mga demo teaching and everything. So lahat nung natutunan ko, lahat ng experience ko from DepEd, nagamit ko yun. Okay? So I have nothing bad to say about DepEd Santa Rosa and about DepEd kasi kung ano man yung naranasan ko, yun yung nakatulong sa akin kung nasan ako ngayon. Okay? So, yun. So, awa ng Diyos, nakapasa. September 7 ako pre-recorded interview. Yun yung interview. September 9, naka-receive na ako ng email na congratulations! Ayan, you passed your first interview. So, din pag nakapasa ka na, yun na, pasok ka na sa Participate Learning. Okay? Ito po ay visa sponsor. Participate Learning ay napakagandang visa sponsor kasi sila ang sumasagot ng inyong plane ticket. Pagdating namin dito, meron kaming 5 days stay sa hotel and merong silang mga seminars, training. So, isa-set up ka nila. And then, sila din yung tutulong sa yung mga pa-open ng bank account. And then, bibigyan ka nila ng mga local advisor para tulungan ka na makahanap ng apartment, ng car, magkasikaso ng SSN. So, everything. So, talagang may support ka. So, mahalaga na may visa sponsor ka. And ang kagandahan sa kanila, yun nga, hindi ako na problema for plane ticket kasi sila yung nagbayad. Tapos, sila yung hindi ako nagpa-FCE kasi all I needed to do was to send yung TOR ko sa kanila. Original yun original TOR. And sila na yung nagpa-evaluate. So, I don't have to pay for that. And then, I think yung service ako yung nagbayad. But yung karamihan ng mga talaga sila. So, hindi siya ganun kagastos. At tapos, ang maganda pa nun, iti-train ka nila. Nasa Pilipinas pa lang ako, may mga online courses na ako na kailangang gawin para talagang ma-prepare ka to, when you come here in the US, alam mo na yung gagawin mo. So, yun ang kagandahan ng may visa sponsor. And Participate Learning talaga, isa sa magagandang visa sponsors na nasa US. Although, kaya talagang sobra yung pasasalamat ko. Sobrang swerte namin na
ang visa sponsor namin is Participate Learning, and sobrang swerte ko na nakapasa ako sa interview. Ayun. So ayun nga, in short, na-distract. So yun, in short, so nakapasa ako sa first interview. After that, nagpa-schedule na ako for the demo. That's a demo interview, an interview na rin at the same time. Okay? So doon, before ka magpa-interview, kailangan nun sa akin, ang hinihingi ng requirement, kailangan may pasok ko yung lesson plan. And then, yung lesson plan, parang ano lang siya, meron namang form na isa-send sa'yo. So, ipi-fill out mo siya. Lesson plan, and then, kailangan mo rin magpasa or mag-send ng sample ng parang communication to parents. How are you gonna communicate to parents? Paano mo gagawin yun? Like, letter or something parang, ako naman nun, hello, yan ang kagandahan ng internet. So ako, nag-check ako sa Canva, ang dami nilang mga layouts na you can use para makita kung ano yung sample ng pwede mong gawing communication to parents. So ako, yung ginamit ko, and then sinend ko sa kanila. And then, yung lesson plan, maikli lang siya. Ako naman nun, nag-search lang din. So, kasi ang target ko is North Carolina, so nag-check na ako sa North Carolina, ano ba yung, so siyempre sa akin kasi science yung tinuturo ko, so science ang inano kong lesson, pero ang target ko naman 2nd or 3rd grade, so ang topic ko noon, ano ba yun? Yun, states of matter. Ang akin, mas komportable kasi ako na parang demo, so talagang nung si Stuart yung nag-interview sa akin. So, ang accent niya parang Harry Potter. Ayan. So, very British English siya. So, pero naiintindihan ko naman siya. Walang Diyos, thank God. Ayan. So, in short, ayun nga. So, nag-demo ako. Ako no nag-demo. Pwede naman din walkthrough. Pwedeng pag-walkthrough, explain mo lang paano mo ginagawa yung lesson and everything. How are you gonna start the lesson and all that. Ako, mas trip ko kasi yung parang, sige, kunwari siya estudyante, or parang may estudyante lang ako, kunwari nagtuturo ako. Tapos, after nun, parang maikli lang yun, parang 15 minutes lang yung demo, or 10 minutes. Then, tinanong niya, okay, so how are you going, and you make sure, ito pala yung tip, make sure na meron kang differentiated na activity. Meron bala sa mga bata na mga high, middle, and then yung low. So, ano yung ipoprovide mo na activities sa kanila? Kasi, yun yung pinaka-importante nun. Okay? So, tapos tinanong lang niya, okay, so how are you going to address the different needs of your students? Okay, so what are you gonna do if there is a student that's a disruptive student? How are you gonna address that student? Yung mga ganun lang. So, again, kung ikaw naman ay matagal nang nagtuturo, syempre alam mo na kung paano gagawin yan. So you have to just be really honest kung paano siya ina-address, paano ginagawa yung lessons mo, and then also sa kanila kasi they're very particular sa interventions. So anong intervention na ibibigay mo sa mga eskwela na medyo hindi naintindihan yung lessons? So are you going to teach the same lessons? Yung mga ganun lang. O, syempre ikaw, aanin mo na, okay, so you're going to, siguro, find different materials para ituro yung lessons, but not in the same way. Parang gano'n. So, depende sa ano. So, yun, after nun, nakapasa naman din, yun na, requirements na siya. So, sa akin, nag-start ako September, right? Ang pinakamatagal na requirement that I needed to provide was driver's license. Kasi wala akong driver's license at hindi ako marunong mag-drive. So, nung time na yon, natsyempohan pa, naghigpit ang mahigpit, hindi na madaling kumuha ng driver's license sa Pilipinas. So, kailangan ko pa talaga nag-enroll pa ako nun sa driving school. Driving lessons ako para lang makakuha ng driver's license. So, yun yung pinakamatagal. So, nakuha ko siya December na. Okay? Pero, tas wala rin akong wala akong
yung passport. So, I needed to get a passport. Yung passport, mabilis lang makuha yung passport eh. Okay, pero yung pinakang matagal talaga yung driver's license. Pero pag nakumpleto mo lahat, yun naman ang ano eh, yung driver's license, and then passport, yung ano kasi, syempre kailangan din ng NBI clearance. Tapos, yung ano ba? Yun nga, yung TOR, yung original TOR dapat i-send nyo agad kasi yun yung ipapa-evaluate nila yun eh. Tapos, para makita nila. So, doon malalaman kung anong magkano yung sisweldohin mo pagka naging teacher ka doon. So, ang alam ko, ang participate learning, ang kanilang pag nag-sponsor ng mga teachers, ako nun kasi pinapili kung gusto ko ba sa Virginia or sa North Carolina. So dahil sila ni ay nasa North Carolina, pinili ko yung North Carolina kasi nga para may kakilala ko. Although kami ay napakalayo sa isa't isa. We are, I think, 2 hours away from each other. Pero kahit pa paano, pag katulad yan, pag mga bakasyon or may ano, so nagpa-plan kami ng vacation or ng trip together para makapag bonding kami ganyan. So yun. So in short, asa na ba ako? Sorry. Ayan. So sana naiintindihan niyo yung video, my God. So nung nakapagpasok na ako, kasi hindi kanila i-schedule for interview for a school ha, unless kumpleto mo na yung lahat ng requirements. So ako nun talaga ang pinakahihintay ko lang na requirements, my goodness, na talagang sobrang tagal, was the driver's license. Pero okay lang kasi actually kahit mag-apply ka ng December or January, I think kahit February, makakapasok ka pa din naman eh pagka kasi ang ano naman ang mga schools dito, ang mga principal nag-interview na sila usually mga May. Mga May na. May or April, ganyan. So, makakaano ka pa rin. So, sa akin nun, December, right away, kung nakuha ko na yung lisensya, in-upload ko na agad siya. Para, kasi yun na nga lang iniintay ko eh. Diba? At sa pala, isa pa sa requirement pala is, you're gonna make a video na ini-introduce mo yung sarili mo. So, papakita mo yung, sa akin, pinakita ko yung school, tapos parang ano lang ako hindi na ako nag-video kasi na kunwari nagtuturo ako or pwede ganun, maganda rin yun. Pero sa akin hindi na, pinakita ko lang yung school, tapos mga pictures na lang with my students, tapos parang i-introduce mo yung sarili mo. Parang, kumbaga sa kasi yung video niya yun, yung ipapakita sa mga principals o sa mga districts. So, you have to make sure na yung video talagang pag napanood nila, parang gusto kong interviewin to. Parang ganun. Okay? So, sa akin, simple lang naman siya. Parang yun lang. Ko lang kung anong ginagawa ko sa school, gaano katagal na nagtuturo, ganyan-ganyan, na anong klaseng teacher ka ba, ganyan. So, yun. So, nung kompleto ko na lahat ng requirements, natagal ko na yung lisensya ko, in-upload ko na agad. I think bago matapos ang taon, nung December, binigyan na nila ako ng schedule for January na interview. Sila kasi parang sila lang yung yung kumbaga sa sila yung hindi pa middleman, parang ganon. So, ang mamimili pa rin talaga yung mga principal or yung sa akin district eh. Sa akin kasi hindi agad principal yung nag-interview. So, nung time na yon, if I'm not mistaken, let me double check. Ayan. Let me check. Ayan. So, parang may interview na ako noon. Tama ba ako? Kasi nung time na kasi nga ang daming email eh. So basta nagkaroon ako ng interview ng December, sinendit sa yung email na may interview ako ng January, I think alam ko kung nung nagkakamali, yun yung first day back to school from Christmas vacation noong January.
Tapos, ang schedule pa, parang, kasi dito is, 12 hours difference. So, umaga sa Pilipinas, gabi dito. Ganon. So, in short, parang madaling araw yung interview ko. 5 or 4 in the morning. Kasi hapon yun dito sa US. Ang nag-interview sa akin was Teacher of the Year dito sa Cavaras County. Part na siya ng district. So, siya yung nag-interview sa akin. Right? Nung nag-interview sa akin, so syempre kinakabahan ka. Syempre, Diyos ko po talagang grabe ang dasal ko nun. Grabe yung dasal ko, grabe yung kaba ko. At ako naman lagi kong paniniwala. Okay lang yung kinakabahan ka kasi normal yun. And ang ano lang doon, talagang ang ano ko, nagdasal lang talaga ako, nag-pray ako ng Lord. Kung talaga pong lahat naman inairay ko na sa Kanya. Kung para po sa amin, ibibigay niyo po, salamat. Kung hindi, talagang siguro may iba pa. So, in short, thank God, nung interview, okay naman. Kasi nag-interview sa akin, actually, we have the same years of teaching. So, mga 15-16 years na siya. She also nag-start siya as, bus driver. And then, naging Teacher of the Year, ganyan-ganyan. So, parang maramdaman mo agad na talagang yung connection, ganyan. Okay. So, sila kasi dito, they're very informal. Parang casual lang yung interview. So, yung ganun din. Same questions. How do you address your kids? And ako kasi talaga, tinanong din yun parang, paano ba yung relationship with the kids? Ako naman kasi talaga, ako kasi, parang ang relationship ko with my kids, parang na silang mga anak ko. Kasi we don't have kids. So, ang trato ko sa mga eskwela ko, parang ng mga babies ko yan. Sobrang connected ako sa kanila. So, I try to understand them the best that I can. Kung ano man yung problema o pinagdadaanan nila. So, parang nag-guess din niya kasi ganun din siya. So, yun. So, right after the interview, pagpasok ko, syempre, tinay mo na parang, kasi hindi mo naman agad nalaman na, although sabihin mo na, parang okay naman siya, ganyan. So, hindi mo rin na sure, right? Pero, nung pagdating ko sa school, may email na. Ayun, tapos yun nga. Ayan. Na welcome to, the District of Cavaras County, Schools District. Tapos, meron na nga daw akong teaching position. Pero, ang araw ko na interview, di ba? January. May teaching position na. Ito na, talagang this is it na. Wala pang school. Kasi nga, hindi pa nila alam kung saan school ka. Basta kumbaga sa parang ang nangyari pala noon, nireserve na nila ako for their district. So, hindi na ako pwedeng i-interview ng ibang school, ng ibang district or unless sa Cavaras County lang. Wala kay North Carolina ganyan. So, ako noon, tatanong naman nila agad yun. Tatanong ng, parang admission specialist mo. Okay ka na ba dito? Are you going to accept it? Siyempre ako naman, syempre, yes. Kasi ang prayer ko noon, kung ano po yung unang dumating, Lord, go ako doon. Yun eh. Sa akin kasi, kung yun talaga hindi, sige, go. So, ako naman go. Ang tagal na. Kasunod. Nung nasa GC na namin, ang mga ambassador teachers, sila nagkakaroon ng mga March, may mga school na sila. Ako wala pa rin. Ano nangyari sa Cavaras County? Saan ako? Ang hirap. Nung time na yon, kasi marami akong service credit, I think, naka-leave na ako ng March. I'm not sure ha. Ayan, basta nag-leave na ako. Tinapos ko lang talaga yung 3rd quarter. And then yung 4th quarter, hindi na. Kasi ginamit ko na yung lahat ng leave ko. Thank you po thank you sa Division of Santa Rosa. They have been really, really, really good to me. And yun yung nabigay sa akin ng enough time to process everything. Although, that time nga, kasi wala pa akong school. Alam mo yun, parang nagkakaroon ka rin ng, oh my gosh. So, alam mo yun, but, ako nun, siguro, you can call it blind faith. Pero alam ko kasi na, hindi okay naman. Kasi tinanong ko rin naman yung admission specialist. May school naman. Ang lang is, sorry, may
ano ka na, may teaching position ka, you just don't know kung saan school ka. Alam mo yun? Pero ako nung talagang say ko, if this is your will, it will be done. Parang ganun, it will be done. So, kinapitan ko yun. Thankfully. I think before our anniversary, which was May 8, oh yeah, kasi nag-message sa akin yung principal ko, yung mag-i-interview pa rin, akala mo hindi, akala mo may school ka na agad. No, i-interviewin ka pa rin nila. So talagang salang-sala, ganun. So, nag-message sa akin yung principal, si Miss Barbie. Kami nun, the anniversary nga namin, nasa resort kami ni Jeds. Na parang if she can schedule, ganyan. Hindi pa magkaintindihan kasi akala niya na-receive ko yung email niya, hindi pala. So, ganyan. Eh, buti na lang, nag-push through. So, in short, may interview ako. I think, hindi ko alam kung before or after ng anniversary namin. Basta malapit doon. After doon, nung in-interview ako, ang nandun si Miss Barbie, the principal, si Mr. Star, assistant principal, si Miss Clark, siya yung parang key teacher ng 2nd grade, and then another teacher, which was the key teacher naman ng 3rd grade. Kasi ang sinabi ko, it's either 2nd grade or 3rd grade. Advice sa akin ni Lani, Glay, thank you Lani, ang piliin mo school, turuan yung mas mabata, kasi kahit papano, para pa silang, talaga, para silang pang mga, mga babies pa. So, hindi ka masyadong, iba pa rin naman yung mga bata dito, culture shock ka, pero mas madaling i-handle pag mas maliliit. For my case, ganun, ha? So, yun. So, nung in-interview ko, nung in-interview ako, thankfully, okay naman, maganda. Ganun, mararamdaman mo, I don't know, gut feel, mararamdaman mo kasi pag magaan and everything. So, after the interview, sabi niya, ang tanong nga ng principal, kasi nag-research na ako, ayun pala yun yung tip. I-research nyo ma-access nyo naman yung website ng school. So, tingnan nyo yung vision ng school. Para pag in-review ka, meron mula na, parang mas gusto kasi nila yun na nag-research ka. Yun yung sabi sa akin ng principal She liked that I was informed kung ano yung school, kung saan siya, may idea ako, yung ganon. So, sobra, in-stock ko talaga yung school. Tapos, kasi ang tinanong ko talaga noon, then after ng interview, kasi parang gusto rin nila yun na, okay, so after the interview, parang do you have any other questions? Hindi pwedeng, no, it's okay. Parang gusto nila, parang curious ka din. So, ang akin noon, tinanong ko, parang, do you have a church near, a Catholic church near the school? Oh, I like that. Parang ganito. Tinanong ko rin like, how are the kids in Bethel? Ganyan. So, and I also told them na yun. Kasi sa kanila kasi, ang pinakang tagline ng school is, we are family. And parang inano ko lang na, I also have very high priority with family, and I treat my kids and the parents of my kids as a family as well. So, I try to build that community or yung parang connection with them. So, yun. Parang nagustuhan naman nila, And kahit yung key teacher ko ngayon, 2nd grade, si Miss Clark, na nando sa interview, sabi nga niya, nagkikwentuhan kami. Right after the interview, sabi lang niya, tumakbo talaga siya papunta dun sa principal's office, kay Miss Barbie. At pati yung isang teacher, para sabihin na, we want her. I want her in my grade level. Ganun. Oh, pinagawa. Yeah. So, pero hindi ko alam yun na. Kinikwento na lang niya na parang, oh my gosh. Nakakaya ka. Parang hindi mo alam kung paano ka mag-react. Pero parang, praise God. Praise God na talagang, everything worked out. Ayun. So, yun. And now, I am teaching in Bethel Elementary School, 2nd grade teacher in Bethel Elementary School. Ayan. So, I think dun muna, munang tapusin natin. So, I'm just, I made this blog actually. If you know me, I don't really like to so parang, wala siyang structure, hindi maano yung video. Kasi parang,
hindi naman kasi ako mahilig mag-video sa sarili ko, and I don't really like talking about myself, especially about sa ibang tao. I'm very extrovert. Yung, ano ko madali akong, naiilang ako. But, when I was praying for this, ang isa sa promise ko noon is, pagka ibinigay niya sa akin, I will also find a way to help other aspiring teachers na makapunta dito. Kasi sa akin noon, when I was deciding kung gusto ko talaga, and you know, yung nag-a-apply ka na, nasa process ka na, ako kasi yung tipo na I need to research about it. And ang laki ng tulong ng mga YouTube videos na napanood ko. As in, if you would look at my history ng mga YouTube videos na pinanood ko, talagang sobrang dami. Sobrang research ko siya. Ang dami kong mga sinners like J1 teacher, like Filipino teachers in the US and all that, na talagang, like, I wanted to know kung ano ba yung, tama ba yung isa-sacrifice ko? Will it be worth it? Ano ba ang buhay sa US? And then, syempre, yung cost of living. You know, so I wanted to be informed. I wanted to have a deeper idea. Although, yun nga, may kaibigan na ako dito, nandito si Lani, and she was also a really big help. But for me, I wanted to also like find out for myself na yun, you know, ayoko kasi pumunta dito na hindi mo alam. Yung, alam mo yun, na wala kang idea. Mas maganda kasi yung informed ka. And you have to educate yourself also na parang at least lang. So, yun sa akin nun, yun yung ano ko, prayer ko na dahil sobrang laki ng tulong ng panunod ko ng mga YouTube videos, and you know, like, kasi ayoko naman na nangungulit at nagtatanong sa iba, lalo kung hindi ko kilala. But you know what, ako naman, kung i-email ako or i-message ako sa FB, nagre-reply naman ako as much as I can. Kasi, ayun nga, pinagdaanan ko din yun. So, pag may nagtatanong sa akin, kung kaya kong sagutin, sumasagot talaga ako. Kasi, I wanted to help people na, at alam mo yung mabigay mo lang yung information, masagot mo lang yung tanong nila. It's a really big help. So, yun yung ano ko, prayer ko nun na, kung ibibigay sa akin to, talagang, I would also, yun nga, I would, kahit hindi ako vlogger. And ang hirap pala, guys. Hirap pala siya, hindi madali. And I'm very self-conscious, but you know, like, hopefully don't like I'm like, itong video na pinapanood ko, ako pa lang parang nawi-weirdoan ako sa pinagagawa ko, but it's fine, you know, whatever. So, don't judge me. Alam ko, maarda akong magsalita. Ganito po talaga ako kahit wala po sa US. Maarda talaga akong magsalita. So, and I kept rambling, and kung ano pinasasabi ko, kung saan napunta. But I hope you learned something from the video, and I will try to like talk about or give more information about Participate Learning, and also about the cost of living in the US, hopefully, maybe, or anything that you want to ask. I'll try to answer the questions. Kung meron, wala, okay lang. So, thank you very much for bearing with me for like, this is like 40 minutes of me talking, which is weird. But thank you very much. Kung natapos mo yung video, thank you. And, hopefully there's another one. Or kung ano pa ang pwede kong maisip na i-upload, I will upload another video. Thank you and goodbye. Happy, and yeah, we are 1 year here in the US. Bye.